Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng Happy Sunday sa'yo, kaagapay, ang bilis ng araw. Unang araw ng Marso. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming mga pagsubok. Kaagapay, bago tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes, Sabado at Linggo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live ng DZAS, ganun din sa ating YouTube at 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito, kaagapay, ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng ating Panginoon. Simulan natin ito sa ating panalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Panginoon, muli kami ay nagpupuri sa inyong pangalan. Dinadakila namin kayo. Panginoon, kalakip nito ang aming pagpapakumbaba at pag-amin sa aming mga nagagawang kamalian o kasalanan laban sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami at linisin. Lord, idinudulog namin muli ang aming sarili sa inyo. Nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan at nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, lalong-lalo na po ang aming prayer time mamaya, Panginoon. Ang aming hiling ay kami po ay inyong pangunahan. Bigyan nyo kami ng kalakasan, malinaw na pag-iisip, Panginoon, at mapagpakumbabang puso sa mga oras na ito upang kami maging karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, dinudulog namin ngayon sa oras na ito ang aming mga kaagapay. Anuman ang sitwasyon ng kanilang mga buhay, alam namin, Panginoon, na naroroon ka. Sinasamahan niyo po ang bawat isa sa amin at ang bawat isa naming kaagapay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy kami nagtitiwala lamang sa inyo sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito, lalo na po ang amin pong pagpupuri, pagsamba at paglilingkod sa inyo sa amin pong mga simbahan, Panginoon. Lord, mapapurihan ka, madakila ka sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may mga prayer needs, prayer request, mga panalangin kahilingan, ipadala na yan sa amin, kaagapay, at sisikapin natin na lahat ng ito ay mailapit natin, maidulog natin sa Panginoon sa ating prayer time. At kung hindi man natin mabasa lahat, hindi natin maidulog lahat dito po sa ating programa, umasa po kayo na sa aming mga personal prayer and devotion ay dadalhin namin ito sa harapan ng Panginoon. Ipapanalangin po natin ang mga panalangin kahilingang ito. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, na tinugon na po ng Panginoon ang inyong mga prayer request, abay, pasalamatan natin ng Panginoon. Sama-sama natin itong ipagmapuri o ipagpupuri natin. Sama-sama natin itong
ipagpapasalamat at magpupuri tayo sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, samahan mo ako kaagapay, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Tingnan natin yung mga hakbang bilang mga tayo ay mga anak ng Diyos, tinaguri ang mga mananampalataya sa Panginoon. Ito yung mga hakbangin na ating pong mga tinatalakay at huwag nating kalilimutan na isabuhay mga hakbang na ito. Unang hakbang, yung ating pananampalataya, tapat na pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, yung ating kabutihan o virtue. Pangatlo, yung ating kaalaman na galing sa Diyos. Pang-apat, yung ating pagpipigil sa sarili. At panglima, yung ating pasensya o pagtitiis bilang mga mananampalataya. Pang-anim, godliness, pagiging makadiyos. At pangpito, brotherly kindness. Malapit na tayong makarating sa taluktok ng ating paglalakbay bilang mga alagad. Ang step 7 ay tinatawag sa English na brotherly kindness. Sa Griego, ito ay Philadelphia, na binubuo ng dalawang salita. Philia, nang ibig sabihin ay pag-ibig, at adelphos, nang ibig sabihin ay kapatid. Ang ibig sabihin, pag-ibig o pagmamahal sa kapatid. Ito ay isang antas na mas mababa kaysa agape, nang ibig sabihin ay pag-ibig ng Diyos. Ang Philadelphia o pag-ibig sa kapatiran ay mayroon ding 4 na antas or 4 levels. Level 1, not hurting or burdening others. Pag-iwas na makasakit o maging pabigat sa iba. Hindi ba may mga tao na hindi na nga sila tumutulong, sila pa ang nagbibigay ng problema at nagiging pabigat tuloy sa iba? Kung ating itatanong, paano ko maipapakita sa mga kapatiran na mahal ko sila? Ang unang sagot natin ay sikapin mong hindi ka makasakit sa iba o maging pabigat sa iba. Kung hindi ka tutulong, edi lumagay ka na lang sa isang tabi at manahimik ka na lang dyan. Huwag ka nang maging sanhi ng gulo. Ito ang payo sa atin sa Galatians chapter 6 verses 4 and 5. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. For each one shall bear his own load. Sa Tagalog, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Kagapay, ang ibig sabihin ng mga talatang ito ay ganito: gumawa ka ng tahimik sa sarili mo at pasanin mo ang sarili mong bigat. Work quietly by yourself and carry your own weight. Sa ibang salita, huwag ka nang manggulo sa iba at huwag ka nang magpakarga sa iba. Level 2, giving what I can spare. Pagbibigay mula sa sobra ko. Ang pag-ibig sa kapatiran ay kadalasang naipapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bilang kapatid na Kristiyano, saan ako magsisimula ng pantulong o pagtulong? Magsisimula tayo dito, kaagapay. Kung may sobra tayo, pwede nating ibigay ito sa nangangailangan. Halimbawa, mayroon akong 10 piso, kailangan ng pamilya ang 9 na piso. May sobrang 1 piso. Pwede kong ibigay bilang tulong sa nangangailangan itong natirang piso. Hindi ba ito nakakahiya? Hindi ba ito pagdaramot? Hindi po. Sapagkat ang utos ng Diyos, dapat sagutin muna natin ang pangangailangan ng ating sariling pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ito ay isang ayon lamang sa level 1 na nagsasabing pasanin mo muna ang sarili mong bigat. At pagkatapos na matugunan ng sarili mong pangangailangan ay maaari ka nang tumulong sa iba. Siyempre, hindi tayo titigil sa level 1 at level 2. Habang tayo lumalago bilang mga alagad ni Kristo, ay magkakaroon tayo ng dagdag na kakayahan upang maipakita ng higit pa ang ating pagmamahal sa kapatiran. Level 3, sharing freely all I have. Masayang pagsasalo sa lahat ng tinatangkilik ko. Doon sa level 2, binibigay ko kung ano ang sobra ko. Dito sa level 3, kung ano ang nasa akin, sige, pagsaluhan natin. Halimbawa ito, isang tinapay na lang ang natitira para sa buong pamilya ko, subalit dumating ang ligaw na bala. Ang ibig sabihin, yung bisita o habang magsisimula na kaming kumain, no, dumating ang bisita, ano ang gagawin ko? Aanyayahan ko ang dumating na di inaasahang panauhin at sasabihin sa kanya, halika kapatid, at pagsaluhan natin kung ano ang nakahain dito sa hapagkainan. Paghati-hatian natin itong isang tinapay. Ito ang ibig sabihin ng fellowship o pagsasamahan bilang magkakapatid na Kristiyano. At ang pinakamaliwanag at pinakamagandang larawan ng fellowship ay makikita natin sa mga salita ng Panginoong Yesus sa Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. Amen. Sa Tagalog, tingnan mo, nakatayo ako kumakatok sa pintuan. Kung di ring gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Kadalasan, ginagamit natin ang mga talatang ito patungkol sa pagtanggap kay Kristo para sa kaligtasan. Ngunit dito rin ay inilalarawan ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng fellowship. Fellowship is eating together, sharing and enjoying what we have together. Ang pagsasamahan ay bilang Kristiyano ay pagsasalo sa pagkain at pagbabahag-bahaginan sa isa't isa kung anong mayroon tayo. Itong ibig sabihin ng magkasama sa hirap at ginhawa. Amen? Hindi lang ito magandang aral para sa mag-asawa. Ito ay magandang aral din sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. So ipakita natin ang totoong pagmamahal sa ating mga kapatiran sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners.
real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, He will complete. So let's move forward in faith together. Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo? Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. At sa sandaling ito, kaagapay, muli tayo ay dudulog ngayon sa panalangin at ilalapit natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat isang kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mensahe at prayer request. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Ama, aming Diyos, muli kami ay lumalapit sa inyo, nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan at humingi kami, Panginoon, ng inyong biyaya, pagkalinga, Panginoon, at pag-ibig sa mga panahong ito na kami nangangailangan, Panginoon, ng tulong sa mga challenges o mga kagipitan na nararanasan ng bawat isa sa amin. Amin dinudulog sa oras pong ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, pinagpe-pray namin si Sister Marilyn Cruz. Ang kanyang panalangin ay magtagumpay sa operation, ang gagawin sa kanyang operation, Panginoon, at mabilis na paggaling. Lord, igawad niyo ang kagalingan para kay Sister Marilyn Cruz. Ganon din, nilalapit namin, Panginoon, at pinagpe-pray si Brother Eduardo Ramos. Ang aming panalangin para sa kanya ay magkaroon siya ng karunungan at patuloy niyo siyang gabayan, lalo na po sa kanyang pagdedesisyon tungkol sa kanyang bagong hanap buhay o trabaho, Panginoon. Nilalapit din namin sa panalangin Sister Liza May Santos. Ang aming panalangin para sa kanya ay ligtas sa kanyang pagbubuntis at malusog na panganganak, Panginoon, ang aming kahilingan para sa kanya at sa kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Lord, pinagpe-pray din namin si Brother Carlos Mendoza. Ang aming panalangin para sa kanya ay yung pagkakaisa at pagkakasundo sa loob ng kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, bigkisin niyo sila ng isang pag-ibig at alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Amin din ipinagpipray sa oras pong ito, Panginoon, si Sister Ana Patricia Lopez. Lord, ang panalangin namin para sa kanya ay kapayapaan ng isip at paghilom mula sa mga matinding stress at pagod, Panginoon, na kanyang naranasan. Lord, aliwin niyo siya ng inyong presensya, ng inyong pag-ibig, Panginoon. Lord, inilalapit din namin sa inyo si Brother Rogelio Garcia. Ang aming panalangin para sa kanya, Lord, ay financial provision at katatagan. At alam namin na siya po, Panginoon, ay nagtitiwala sa inyo. Kaya patatagin ninyo ang kanyang pananampalataya, maging magkaroon ng bagong oportunidad sa negosyo, Panginoon, ng aming kapatid na ito.
Pinagpipray din namin sa oras na ito, Panginoon, Sister Teresa Villanueva. Ang aming panalangin para sa kanya ay proteksyon at kaligtasan habang nagtatrabaho po sa ibang bansa, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Pinagpipray ko rin sa oras na ito si Mark Anthony De La Torre, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay tagumpay sa nalalapit na board exam. Lord, walang imposible sa inyo. Naway sa araw ng kanyang examination, ma-remind sa kanya lahat ang mga ni-review niya, Panginoon, yung mga pinag-aralan niya at makapasa siya ayon sa inyong kalooban. Lord, pinagpipray din namin si Sister Evelyn Navarro. Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ikagalingan mula sa karamdaman at lakas ng katawan sa araw-araw, Panginoon, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Pinagpipray ko rin, Panginoon, sa oras na ito si Brother Samuel Ortiz, Lord, at ang aming panalangin para sa kanya ay lumalim siya sa pananampalataya at patuloy niyo siyang gabayan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat na ngayon pa lamang sa inyo sapagkat tutugunin niyo ito according to your perfect will at hindi kayo magkukulang sa inyong mga anak. Ang nais niyo lang makita sa amin, Panginoon, ay pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Igawad ninyo ang inyong mayamang biyaya, pagpapala at pag-ibig sa bawat isa. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa iba pang mga hardinero mula Monday to Thursday sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.